bawat isa. Praise God. Muli binabati po namin ang lahat ng mga tatay, mga nananalangin maging tatay, mga mukhang tatay na dahil sa responsibilidad sa buhay, at mga marahil nanay na naging tatay na rin. Happy Father's Day po. Sa buwan pong ito, ang topic po natin ay Revival, a call to imitate Christ. Sinabi po ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang tanong ko lang po, sino yung tinutularan nyo? Kayong mga bata, sino yung gusto nyong tularan? Yung mga favorite nyong mga singer, no? Yung mga TikTokeries na nakakita nyo sa online? Yun ba yung gusto nyong tularan? Pwede rin tularan natin ang ating mga magulang, ang ating mga leader, or kung sino man yung mga taong we look up to, no? Ngunit si Pablo po, meron siyang hamon sa bawat isa sa atin kasi inuna niyang gawin. Sinabi po ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Tularan ninyo ako, pagtulad ko kay Kristo. So dapat po maging layunin ng bawat isa sa atin na maging katulad ng ating Panginoon, to imitate Christ. So sa hapon pong ito, ang topic po natin ay, gagawin po natin, tutulad tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpapatawad. Sino po dito yung pinatawad ka dahil meron kang nasaktan? Ako lang po ba yon? O meron po ba dito, may pinatawad mo dahil matagal ka nang nasaktan ng tao na yon? So our topic this morning is living beyond hurt. Follow Christ's example of forgiveness. Sa itinuro po ng Panginoong Jesus na panalangin sa kanyang mga disipulo, sa Matthew 6 verse 9 to 15, the Lord's Prayer, sa iba po kinakanta ito, Ama namin. Dito sa panalangin pong ito, meron po ditong isang panalangin na kasama patungkol sa paghingi ng tawad. Basahin po natin in verse 12. Matthew 6 verse 12. Medyo maliit po, no? So yung medyo bold, yun po yung Tagalog. Sabi po dito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin papatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Kung mapapansin po natin dito, no, ang bahagi pong ito po ay bahagi ng panalangin na itinuro ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo. Dapat mananalangin ka ganito. Kasama po ang paghingi ng kapatawaran. Nagpipray po ba tayo every day? Nag-a-ask tayo ng forgiveness kay Lord? Ama, patawarin niyo po ako bago matulog, pagising sa umaga. Sinasama ba natin yung paghingi ng pagpapatawad habang tayo ay nagla-lunch? Siguro hindi, no? Kasi gutom na gutom ka na. Isipin mo pa ba yun, no? Ayan. Meron din po ditong verse na kung saan ang Panginoong Hesus ay nasa krus na ng Kalbaryo. Ito po yung sinabi ni Hesus. Ama, patawarin mo sila sa Luke 23 verse 34. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Medyo flashback lang po tayo. Bago po sabihin ng Panginoong Hesus, ang mga katagang ito, meron pong malagim na pinagdaanan ng Panginoon. Alam niyo po ba, bago siya mapako at mamatay sa krus ng Kalbaryo, ito lang naman po yung mga napagdaanan niya. Buong gabi siyang nakatayo sa hukuman ng mga Hudyo, dinuraan, binanatan, sinampal ng mga miyembro ng Sanhedrin. Sa paglilitis, siya ay ininsulto at itinutya bilang isang impostor. Kinoronahan siya ng tinik at lubhang nasugatan ng kanyang ulo. Meron pang nagsabi po na paulit-ulit siyang pinalo sa ulo. Imagine meron na siyang koronang tinik, tas pinapalo pa siya sa ulo. Isipin niyo kung gaano kahaba yung koronang tinik na nilagay sa ulo ng ating Panginoon. Marahil na pinasok na yung mga tinik na yun, no? Pumasok na talaga sa skin niya, kaya may mga dugo siya sa ulo. Pinaglalatigo siya, sa utos po ni Pilato, siya ay
ilang beses na pinaglalatigo. Sinasabi daw nung panahon na yon, ito ang pinaka nakakatakot na parusa kapag ikaw ay nalatigo. At ang lahat po ng nilalatigo sa panahon ni Jesus, nasa isang publikong lugar. Kasi gusto nilang makita na lahat ng mga nilalatigo, sila ay mga makasalanan. Ganon po yung norm o yung mga ginagawa nung panahon na yon. It's bits of lead and stone made the whip a brutal slashing instrument of terror, ripping a man's back and legs to shreds. Ito daw pong ginamit ng panglatigo sa Panginoon, isang whip lang, isang ganun lang, sumasama sa balat. So, imagine kung gaano karaming beses nilatigo ang Panginoon sa kanyang likod. And ang Panginoong Hesus ay nag-carry after po ng lahat ng ginawa na yon, siya ay naglakad, nag-carry ng krus, papunta doon sa Golgotha kung saan siya ipapako. Alam niyo po ba kung gaano kabigat yung krus na dinala ng Panginoon? Sino po dito yung 165 pounds? That is amounting to 75 kilograms. Huwag nating maging goal yun. Maging 75 kilograms, mabigat na po yun, no? Ibig sabihin, kung meron po ditong 75 kilograms in weight, kung naalala nyo kung kayo ay 75 kilograms, ganun po kabigat yung krus na dinala ng Panginoong Jesus. And then, when He was on the cross, nung siya ay nasa krus, doon niya po ito sinabi, Ama, patawarin mo sila sapagat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Imagine the picture ng lahat ng pinagdaanan niya before the crucifixion. Dinuraan siya, siya ay tinutya, tinawag na impostor, nilatigo, kinoronahan ng tinik, nagpasan na napakabigat na krus. At hanggang nandun siya sa krus, nakatayo, hindi pa siya namamatay nun, patuloy siyang iniinsulto. Pero ito yung sinabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang tanong ko po sa bawat isa sa atin, nahirapan ka ba o nahihirapan ka bang magpatawad? Meron ba sa lugar natin, sa kalagitnaan natin ngayon, or sa lahat ng mga nasa Facebook Live, dumating ka sa point ng buhay mo na hindi mo talaga kayang magpatawad? Meron pong totoong story na mga missionaries way back in 1956. Pakita natin yung picture. Yan si Pilot Nate Saint at yung mga colleagues niya, si Jim Elliot, Pete Fleming, Ed McCauley, and Roger Roderian. So they teamed up in a high-risk effort to contact, befriend, and evangelize the violent Wayudani people, or also called the Auca tribe. Itong mga tribe na to, very notorious to, mga nakakatakot to, kasi sila ay mga cannibals, no? Sila ay mga hindi nakakaintindi ng lengguwahe ng mga English. And itong 5 misyonaryo na ito, gusto nilang i-reach out. Ito ay isang jungle sa Ecuador. So ito, yan yung pilot, nasa picture sa kanan, tapos yung sa kaliwa, yung mga kasama niya. So itong mga ito, their efforts came to an end on January 8, 1956, when all 5 of them were attacked and speared by a group of Auca warriors. So ibig sabihin, nawalan po siguro nung time na yun sa tingin nila, nawalan ng saysay, ngunit hindi po. Yung kamatayan ng 5 na yon, sila ay namatay sa pamamagitan ng spear. At alam nyo ba, after na nangyari ito, the deaths of these men fired up the missionary effort in the United States, sparking an outpouring of funding for evangelization efforts around the world. Meron naging bunga yung kamatayan ng mga taong ito. Napakarami pong mga tao ang naging missionary after silang mamatay, maging martyr. So, actually, naging naging film, kung gusto nyong panoorin, i-research nyo yung film or movie na End of the Spear. Yun yung buhay ng 5 na ito. At alam nyo po ba, several years after nilang mamatay, yung widow ni Jim Elliot na si Elizabeth, and sister of Nate Saint, at yung mga ibang mga kasama or mga kamag-anak ng namatayan, bumalik sila doon sa lugar na yon. Sila ay nag-mission. Nag-mission sila doon. Next picture.
Ayan. Hinanap talaga natin yan. Yung mga actual na mga tao. Nakikita na ba natin? Ayan. Yan si Elizabeth Elliot. Siya yung isa sa mga asawa ni Jim. Bumalik sila. Years after mamatay yung asawa niya, bumalik sila sa mga dito sa tribe na to at pinagsilbihan nila, ginamot nila, in-evangelize nila, shinera nila ng mabuting balita ng Biblia. So ano po yung, bakit po natin ginawa tong example? Siguro po wala na pong pinakamasakit bilang tao na maramdaman sa isang kapwa-tao na pinatay mo yung pinakamahal nila sa buhay. Yung limang misyonaryo na yon, may mga kamag-anak, nasaktan sila. At marahil no, gusto nilang maggumante. Gusto nilang gumante, pero ano yung ginawa po nila? Bumalik sila para pagsilbihan. Sino po yung sa tingin nyo, nasa tamang pag-iisip ba sila? Pinatay nga yung mga asawa nila, yung mga kamag-anak at kapatid nila eh. Pero bakit sila bumalik doon? Dahil tinuruan po sila ng Panginoong magpatawad. Posible po ba ang magpatawad? Yan po yung tanong na sasagutin natin sa araw na ito. Sa Ephesians 4 verse 2, yan, i-Englishin ko na lang yung pangalan ng, ayan. Sabi po dito, sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos, dahil kay Kristo. Ano nga po ba ang pagpapatawad? Meron lang po tayong mga ilang research about it. What is forgiveness according to the Bible? So una po, forgiveness is central to the biblical message. Ito daw ay sentro ng mensahe ng Biblia. Kung babasahin niyo po, lalo na yung Gospels at sa New Testament, sa Bagong Tipan, marami pong mga parabola doon, marami pong mga storya doon, marami pong mga verses na pinag-uusapan ang forgiveness, pagpapatawad. At gustong-gusto ito ituro ng Panginoong Jesus. Sa totoo lang po, ilan na yung mga parables na nabasa natin o maaari narinig tungkol sa kapatawaran at gustong-gusto itong tinuturo ni Jesus, ang pagpapatawad. Dahil forgiveness promotes reconciliation, compassion, and transformative power of God's grace. Ano pa? It is God's provision para po sa ating kaligtasan at sa ating kagalingan. Alam niyo po ba, kapag ikaw ay naranasan niyo na bang masaktan? Siyempre, no? Bawat isa sa atin, maaari, nasaktan tayo. Tapos, nung nasaktan tayo, gusto natin gumante. Initially, di ba, gusto natin gumante. Pero itong nakasakit sa atin, biglang lumapit one day. Tapos sinabi sa'yo, pinapatawad na kita. Hindi, humihingi pala ng tawad, baliktad. Humihingi ng tawad sa'yo. Ano kaya yung mararamdaman mo? Para sa'yo, ay ang sarap ng pakiramdam na humingi siya ng tawad sa akin. At yung kinikimkim mong sugat, yun pala yung initial na kailangan mo para mag-move on ka. Humingi siya ng tawad. So forgiveness is God's provision para sa ating kaligtasan at ating kagalingan. Nagpapagaling po ng ating sugatang puso ang paghingi ng kapatawaran. Ano pa? Forgiveness is the divine miracle of grace. Gusto ko lang po yung basahin yung isang sinulat ni Oswald Chambers. Ang ganda po nung kanyang sinulat sa Utmost for His Highest patungkol po sa kapatawaran. Medyo maliit po yata yan, no? Pero babasahin ko na lang. Sabi ni Oswald Chambers, the cost to God was the cross of Christ. To forgive sin, while remaining a holy God, this price had to be paid. Never accept a view of the fatherhood of God if it blots out the atonement. The revealed truth of God is that without the atonement, He cannot forgive. He would contradict His nature if He did. The only way we can be forgiven is by being brought back to God through the atonement of the cross. God's forgiveness is possible only in the supernatural realm. Sinasabi lang po nito ni Oswald Chambers, ang tanging batayan daw kung saan tayo ay mapapatawad ng Diyos
ay ang napakalaking trahedya ng krus ni Kristo. Kaya po tayo mapapatawad ng Diyos dahil walang iba pa kundi sa trahedya na nangyari sa Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ito lang po yung tanging paraan. Ang pagpapatawad na napakadali nating tanggapin ay nagdulot ng paghihirap sa ating Panginoong Hesus sa Kalbaryo. Para sa tingin po natin, ang dali lang, no? Pinatawad ako ng Lord. Praise God. Pero yung pagpapatawad na ating napakadaling tanggapin, nagdulot ng paghihirap sa Panginoon sa Kalbaryo. Marahil gusto po ng Panginoon sabihin sa atin, yung forgiveness, isa sa pinakamahalagang bagay na dapat nating matutunan at i-apply sa atin pong mga buhay bilang Kristiyano. Ang pagpapatawad po sa iba kapag nagkamali sila sa atin ay bahagi ng ating pasasalamat na tugon sa kapatawaran ng Diyos sa ating mga kasalanan. Pag tayo ay nagpatawad sa iba, ito daw po ay bahagi ng ating pasasalamat na tugon dahil tayo ay unang pinatawad ng Diyos. Pero bakit ang hirap minsan, wini-withhold natin or hindi natin ibinibigay yung kapatawaran sa ibang tao? Pero sa totoong buhay, ito ay response. Ito ay isang tugon na dapat gawin ng bawat isa sa atin bilang pasasalamat sa kapatawaran ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ang Greek word daw po for sin in Matthew 6 verse 12, ang ibig sabihin ay debt. Ibig sabihin ay utang. Dahil nilabag natin ang batas ng Diyos, mayroon tayong mga utang sa Kanya na hindi natin mababayaran. Ate, bakit mo sinabing nilabag? Hindi, wala naman akong nilalabag. Sinabi po sa Biblia, lahat po tayo ay nagkasala. Walang ni isa po sa atin ang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat po tayo nagkasala. And kung hihilingin natin sa Diyos na kansilahin ang ating napakalaking utang, habang tumanggi tayong kansilahin ang maliliit na utang na inutang sa atin ng mga tao, tayo ay kumikilos sa pinakamabuting paraan ng hindi pantay-pantay. At sa pinakamasama ay paimbabaw. Kung tayo daw tumatanggap ng kapatawaran pero hindi natin yung kayang ibigay sa ibang tao, para raw tayong, in other words, kumikilos ng paimbabaw or you are fake. In other words, masakit sabihin, you are a fake person. Ikaw ay impostor. Tumatanggap ka ng kapatawaran sa Panginoon, pero ikaw hindi ka nagpapatawad sa ibang tao. Ikaw ay impostor. Kung ikaw ay nag-i-struggle magpatawad, hindi ka po nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. You are not alone if you are struggling to forgive. Dahil alam po ng Panginoon, Jesus understands and He gives a prescription. May babasahin po tayong isang magandang story. He told a story about a servant who was not forgiven a debt of millions of dollars, but couldn't forgive someone who owed him just a few $100. Ito po yung the parable of the unmerciful servant. Basahin po natin. Kung meron kayong Tagalog Bible, babasahin natin siya sa Tagalog. Sabayan niyo po ako. Medyo maliit lang yata sa PowerPoint, pero ayan, pwedeng makinig na lang din po tayo. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko ba dapat patawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot niya si Jesus. Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Verse 24, nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyon-milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, inutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa at mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Verse 26, lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa.
Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Verse 28, ngunit pagkaalis roon ay nakita niya ang isang kapwa lingkod na may utang sa kanya ng ilang daang piso. Sinakal niya ito, sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. Siguro ganun ka-intense, no? Hoy! Magbayad ka ng utang mo! Matapos siyang, i-absuelto sa milyon-milyon niyang utang. Sinakal niya pa. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y pinabilanggo niya. Grabe din si kuya, no? At hanggang sa makabayad. Verse 31, sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon, kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo! Sabi siguro nung hari, no? Malalim siguro yung boses niya. Napakasama mo! Siguro sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa iyo ng aking ama na nasa langit, kung hindi ninyo taos pusong patatawarin ang inyong kapatid. Grabe po yung storya, no? Nangutang siya, milyon-milyon, pinatawad siya, absuelto. Siguro sobrang saya niya, no? Parang baka tumambling pa siya nun. Wala pa kasing TikTok nung araw, pero baka nagsasayaw siya sa saya. Yes, wala na akong utang. Pero yung may utang sa kanya na ilang daang piso, sinakal niya pa. Hoy, magbayad ka ng utang. Hindi niya lang sinakal, pinabilanggo. Pinabilanggo. Wala pa rin po kasing tulfo nung araw. Siguro ipapatulfo niya pa yon. Pero tatawanan siya ni Tulfo. Ano ka ba? Sabi ni Tulfo sa kanya, ikaw nga inabsuelto ka sa milyon-milyon mong utang, tapos yung ilang daan lang, hindi mo papatawarin. Grabe po yung storya na ito. Pero alam nyo, ang dami po nating matututunan dito. At gustong-gusto ng Panginoon, isend sa atin yung mensahe tungkol sa pagpapatawad. Hindi natin mauunawaan ang pangangailangan natin ng kapatawaran mula sa Diyos, kaya marahil hindi tayo matutong magpatawad. Isa daw ito sa first step. Dapat maintindihan muna natin kung gaano tayo pinapatawad ng Panginoon. Kaya maaari hindi tayo marunong magpatawad. Meron lang po akong gustong i-share sa inyo. Nahirapan din po ako magpatawad. Isa ako sa mga taong marahil, katulad din ako nung servant na naabsuelto ng milyon-milyon. Matagal na kinimkim ko sa galit, yung galit ko sa aking magulang. Dahil lumaki po ako sa broken family. Pero ngayon, praise God, napatawad ko na din po sila, ang aking father and mother. Pero it took me a really long time. Dahil pala, hindi ko pa nauunawaan kung gaano ako pinatawad ng Panginoon. Alam niyo po, nag-open lang si Lord ng door sa akin sa isang EGR or Encounter God Retreat. Ako po ay nagsimula sa ministry 2006, kung di ako nagkakamali. Pero 2009, hindi ko makakalimutan, EGR 2009. 3 years na po akong Kristiyano noon. Doon lang po, tinuro din po yung about forgiveness. Tinuro din po yung about inner healing. Kaya ang sarap po umaten sa EGR eh. Doon talaga yung sobra yung ginawa ng Lord, meron siyang ginawa sa puso ko. Simula nung gabing yon, yun na pala yung first step ko na mapatawad ko yung aking mga magulang. At simula po nun, unti-unti, hanggang ngayon, the Lord restored everything. The Lord restored everything. And salamat po sa Panginoon dahil tinulungan niya po ako matutong magpatawad. Tinulungan niyang ipaintindi sa akin na ako din ay makasalanan. Tayo pong lahat, makasalanan. Lahat po tayo kailangan natin ng kapatawaran. Ang tanging paraan na makakahanap ka ng lakas
para magpatawad sa iba ay tanggapin ang katotohanan na pinatawad ka ni Jesus. Meron ding isang tagpo si Jesus at ng babaeng na huling nangangalunya sa John chapter 8. Yung mga tao gusto nilang batuhin yung babae. Kasi in their time, kapag ang isang babae ay nahuling nangangalunya or who is caught in adultery, meron silang lisensya na stone to death. Talagang ini-stone to death, binabato nila hanggang sa mamatay. At sa isang public place. Ganon po sila. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Sabi po ni Jesus, ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. Ano pong nangyari sa senaryo na yon? Merong pang bumato? Sa tingin ninyo? Wala, di ba? Natira si Jesus at ang babae. At sabi ng Panginoon, go in peace. Ikaw ay pinatawad na. Huwag ka nang magkasalang muli. Tulad po ng babaeng yon, tayo, ganun din po tayo. Lahat tayo makasalanan. Pwedeng magbato tayo ng bato. Hindi man literal na bato, pero bato sa puso mo. Bato sa isip mo. Minsan nga, baka kutsilyo pa, no? Sa galit mo sa isang tao, sinasaksak mo na pala siya sa utak mo, no? Pero sabi ng Panginoon, kung sino sa inyo yung walang kasalanan, siya yung unang bumato. Walang bumato. Paano po ba magpatawad tulad ni Kristo? 4 lang po. Ang pagpapatawad ay nagmumula sa Diyos na dumadaloy sa atin. Ayan. Tama, 4 lang. Forgiving like Jesus means, we forgive with love and mercy. We forgive with urgency and repeatedly. We forgive with vigilance, and we forgive with an eternal view. Una muna po, we forgive with love and mercy. Intindihin muna natin, bakit kailangan natin ng pagmamahal at ng awa? Pero I want to stress the word mercy. Dun sa story kanina ng unmerciful servant, from the word itself, unmerciful servant, walang awang alipin. Wala po talaga siyang awa. Imagine yung ginawa niya. Sinakal niya na, pinakulong niya pa. Unmerciful. Ano nga ba yung awa ng Panginoon? Yung debtor, dun sa story na yon, narinig niya yung words of forgiveness, but his actions toward his fellow servant showed that the words never reached his heart. Pumasok po sa kanya yung salitang forgiveness. Hindi man literal na itinuro sa kanya dun sa parable, yung word na forgiveness ng hari. Pero yung fact na pinatawad siya sa kanyang mga utang, ibig sabihin, napatawad na kita. But it never reached his heart. Hindi siya pumasok sa puso nung unmerciful servant. It never reached his heart. Alam ni Jesus na ang walang hanggang pagtanggi na magpatawad ay isang tiyak na indikasyon kung ano ang nangyayari sa puso ng isang tao. Sa hapon pong ito, ipasiyasat natin yung puso natin sa Lord. Mahirap ba tayong magpatawad? Tayo po ba yung mga tao na kapag may ginawa sa'yo yung isang tao, itataga mo yun sa bato? Itaga mo sa bato. May mga pag-ganon-ganon pa tayo, no? Ganon po ba tayo sa ating mga kapwa? Alam ng Panginoon na kung papaano yung bitterness ay makakasira sa atin. Imagine yung servant, pinatawad nga siya, pero yung bitterness niya dun sa nag-utang sa kanya, yun yung nakasira sa kanya. I remember po sa story po ni Esther, si Haman, galit na galit kay Mordecai. Si Mordecai ay isang significant na character po dun sa Book of Esther. And alam niyo po ba, dahil sa kanyang bitterness ni Haman kay Mordecai, naggumawa siya ng gallows, gumawa siya ng isang parang basta malaking poste, tapos nandun yung, para ihang niya doon, yun yung balak niya doon eh. Ginawa niya yun para doon mahang si Mordecai. Pero alam niyo kung anong nangyari? He was hanged in the very same gallows that he have used. Sa maikling salita po, maaari yung bitterness o yung mga tanikala na meron sa puso natin, pwedeng yun yung meron ka towards that person, pero yun yung magpapabigti sa'yo.
Ibig sabihin, yun yung magpapachoke ng buhay out of you. Yun yung magpapahirap sa puso't isip mo. Yun yung, imagine yung mga kaaway mo, nasarap ng tulog, pero ikaw, kaka-anxiety ka. Hindi, merong something sa'yo na nagkakasakit ka na dahil nahihirapan kang magpatawad. Alam ng Panginoon kung gaanong gustong-gusto ni Satanas na gamitin ng ating pagtanggi na patawarin ng isang tao para ilayo tayo sa nagpapabagong kapatawaran ng Diyos. Naniniwala ba kayo that forgiveness is life-changing? Once you find it in your heart to forgive someone, kahit hindi pa sila humihingi ng tawad, ito po ay transformative, nagpapabago. May nagpapabago sa ating mga puso. Mercy is the proper response of those who have received God's mercy. Ito daw dapat yung response natin. This is the proper response of those who receive God's mercy. Yung unmerciful servant, dapat naawa din siya eh. Hinayaan niya na lang yung utang sa kanya na ilang daan. Kasi milyon-milyon naman yung yung pinatawad sa kanya, yung hindi pinabayaran sa kanya eh. Ito yung nagkulang sa kanya, nawalan siya ng awa. Sabi po sa Colossians 3:12-13, ito yung paalala ni Pablo sa mga Kristiyano. Kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Mapagpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. May challenge po ako sa atin, including myself. Every time po na meron po tayong tao na nahihirapan patawarin, gamitin po natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. I-recite po natin yun. Magpapatawad ako, gaya ng pagpapatawad sa akin ng Diyos. Ulitin po natin, magpapatawad ako, gaya ng pagpapatawad sa akin ng Diyos. Kung siguro yun po yung lagi nating iisipin, hindi man po sobrang dali magpatawad, pero yung unang hakbang, makakayanan na po natin sa awat habag at sa lakas na ibibigay sa atin ng Panginoon. The secret to a heart of mercy is in seeing. Really seeing God's mercy towards you. Yun daw po yung sikreto upang ang puso natin ay maging maawain. Sa pag-aalala, sa pagtingin ng awa sa atin ng Diyos. Yung na-receive nating awa. Yun daw yung sikreto para tayo po ay magkaroon ng awa sa ating mga puso. The better you understand the mercy God has given you, the more merciful you'll be towards others. Kaya nga po itinuturo ito kasi para mas maintindihan po natin. Kaya gusto ng Panginoon, marinig po natin yung mga gatong katuruan, hindi lang po sa pulpito na ito. Kahit po kayo sa inyong mga devotion, kapag nagninilay-nilay po kayo ng salita ng Diyos, pinapaalala yun sa atin para maintindihan po natin. Kung maaari mong makuha ang pabor ng Diyos, madali kang magiging mapanghusga. Sa mga hindi nakakuha ng kung ano mang meron ka. Kaya, yung grace and mercy ng Lord, ito po ay undeserved. Lagi po nating tatandaan, yung awa at habag ng Panginoon, undeserving tayo doon. Hindi po tayo karapat-dapat. Sabi nga doon sa kanta kanina, hindi man karapat-dapat. Anong sinabi doon? Ay iyong pinatawad. Hindi lang yon. At binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mong umawit. Sige. Kaya ngayon ang puso't isip ko'y iisang sinasambit. Tuloy na po natin. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat.
sa'yo lamang iaalay, Jesus. Alam niyo po yung story ng prodigal son? Di ba yung anak na bunso? Ibigay mo sa akin ang aking mga kamana. Ang ginawa po niya, binigay sa kanya ng ama at nilustay niya. At dumating sa pagkakataon ng kanyang buhay na naubos na. Wala na siya, wala na siya. Pero naisip niya agad, nag-isip siya, nag-devise siya ng scheme. Pupunta ako sa tatay ko, tapos sasabihin ko ganito, ganyan. Naisip niya, ilan ba yung mga hired servants ng tatay ko? At napakaraming tinapay sa aming bahay, hindi ako magugutom. Pupunta ako sa aking tatay, sasabihin ko sa kanya, tatay, ako ay nagkasala sa'yo. Nasa isip niya pa lang po yun, ha? Sinasabi niya pa lang yun sa sarili niya, na ito yung gagawin niya, babalik siya sa tatay niya. At anong ginawa niya? Pumunta siya sa kanyang tatay. Pero habang siya ay nasa malayo pa lang, ano pong ginawa ng tatay niya? Tumakbo papunta sa kanya. Niyakap siya. Niyakap siya ng tatay niya, hinalikan. At sinabi niya sa kanyang tatay, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Pero ano yung sabi ng tatay niya? Anong ginawa ng tatay niya? The father said to his servants, bring quickly the best robe, put a ring on his hand and shoes on his feet. Bring the fattened calf and kill it and let us eat and celebrate. Grabe, no? Bago pa siya humingi ng tawad, nakaredy na yung piging, nakaredy na yung best robe, nakaredy na yung sandals, nakaredy na yung ring. It's as if nothing happened. Alam niyo, ganun po ang Panginoon sa atin. Makasalanan po tayo, lumalapit po tayo, humingi tayo ng tawad. Pero bago pa po tayo humingi ng tawad, minamahal na tayo ng Diyos. Nandun po ang kanyang pagpapatawad, ang pagmamahal sa bawat isa sa atin. And the Lord doesn't want anyone to perish. That all will come to repentance, sabi po yun ng Biblia. At magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganon na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Na sino man ang sumampalataya ay maliligtas. Ganon po tayo kamahal ng Panginoon. Number 2, we forgive with urgency. Balik po tayo dun sa ano kanina, no? Dun sa parable. Sinabi dun, and repeatedly. Tinanong ni Pedro, Panginoon, ilang beses ako dapat magpatawad? 7 times po ba? Hindi 7 times. 70 times 7. And the best time to forgive is, sige nga po, kailan? The best time to forgive is now. The best time to forgive is now. Hindi po natin alam ang buhay. Naalala ko po si Brother Eddie, no, lagi niyang sinishare, bago siya matulog, humingi siya ng tawad sa Panginoon. Isa yun sa mga laging kasama sa kanyang panalangin. Kasi deeply alam niya na isa ito sa mga katuruan na itinuro ng Panginoong Yesus. Ganito tayo dapat manalangin sa araw-araw. Isama natin yung panalangin na patawarin tayo sa ating mga kasalanan. With urgency and repeatedly. So, forgive now. Ay hindi, bukas na ako magpapatawad. Pag bukas ka pa nagpatawad, bukas ka pa magiging masaya. Pag bukas ka pa nagpatawad, bukas mo pa mararamdaman yung kalayaan na pwedeng ngayon meron ka na pala. The best time to forgive is now. Sa oras na ito. Maraming tao hindi makapagpatawad kasi hindi nga nila naiintindihan ang kapatawaran. May nagsabi sa kanila na ang pagpapatawad ay nangangahulugan ng paglimot. Forgive and forget. Hindi po totoo yun. Hindi po biblical yung forgive and forget. Kasi kahit ano pong gawin natin, tumambling tayo, kahit anong gawin po natin, hindi naman natin talaga na nakakalimutan. Kasi that's how our brain works, di ba? Yung memory, hindi naman po agad natin nakakalimutan, pero sinabi na magpatawad tayo ngayon.
Ang katotohanan ay, ang pagpapatawad, hindi nangangahulugan na kailangan mong magpanggap na hindi mo naaalala ang katotohanan na may nangyari. Pag sinabi pong magpatawad ka, it means you let it go. You let go of your bitterness and your desire for revenge. I-let go mo na lang. Hayaan mo na. Hindi din po ibig sabihin na nagpapatawad ka na ibabalik mo agad yung tiwala mo because trust is built in a long time. Sa mahabang panahon, hindi halimbawa, ninakawan ka ng pera o pinatawad mo. Pero syempre, magiging cautious ka na. Itatago mo na yung pera mo at kapag nandyan yung taong yun, syempre may pakiramdam ka naman ay baka syempre at the back of your mind, ay baka meron na namang gustong gawin to na nakawin yung pera ko. Hindi naman kagad na sinabing magpapatawad tayo, pero yung tiwala, hindi po automatic yon. Hindi automatic yung pagtitiwala. It will take some time para bumalik yung tiwala natin. Kung tayo po ay susunod sa example ni Jesus, we must forgive immediately, whether the person ask of it or not. Kahit hindi niya hingin. Minsan siguro kaya ayaw natin magpatawad, hindi naman siya humihingi ng sorry. Sabi nga 'di ba sino ba kumanta nun? Westlife ba? Sorry seems to be the hardest word. Nakalimutan ko na. Pero nung mga kapanahunan namin yung kanta na yun eh. Sorry seems to be the hardest word kasi mahirap talagang mag-sorry. It's hard to say I'm sorry. Hold me now. It's hard for me to say. Di ba yun yung kanta? Huwag niyo kantahin yun dito. Joke lang. Ayan, naalala ko lang. Mahirap po talaga. It's hard to say I'm sorry. Pero yun po yung gustong gawin ng Panginoon ng bawat isa sa atin. Magpatawad ka agad, pero hindi ibig sabihin, ibabalik mo agad yung tiwala mo sa tao. Sino ang sinusubukan mong parusahan sa pamamagitan ng pagpili na hindi magpatawad? Nahihirapan yung kalooban mo habang yung nakasakit sa'yo, pumipito-pito pa. O, may pumito dyan. Di ba? Pumipito-pito pa eh. Tapos, masayang-masaya siya. Ikaw, hindi ka makatulog ng mahimbing. Dahil sa bitterness na meron ka sa puso mo, yung mga dati mong hinanakit, patuloy kang sinasaktan, paulit-ulit. And this bitterness hurts all of your other relationship, including your relationship with God. Yung bitterness daw po na meron tayo, hindi lang naapektuhan nun yung relationship mo dun sa taong bitter ka, pero pati yung mga relationship mo din sa ibang tao. And most importantly, yung relasyon po natin sa Panginoon. Sabi sa Mark 11:25, kapag kayo ay tumayo upang manalangin, patawarin ninyo muna ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Kung sa tingin daw po natin, maaari nating piliin na huwag magpatawad sa ibang tao at hindi nito maapektuhan ang relasyon natin sa Diyos, nagsisinungaling po tayo sa ating mga sarili. Kung sa tingin natin, ay ayoko magpatawad, basta Lord, tuloy lang akong buhay ko. Kahit ang dami kong mga taong ayaw patawarin, tuloy lang yung buhay ko. Pero hindi po yun yung sinasabi ng Biblia. Kung gusto daw nating, bago daw tayo manalangin, bago daw tayo mag-offer, iwan muna natin yon at magpatawad po tayo. Magpatawad po tayo. Si Joyce Meyer, isa po siya sa mga women of God na talagang ginagamit ng Lord mightily. Pero alam niyo po ba yung story ni Joyce Meyer? 12 years po siyang sexually abused by her own father. Sarili niyang ama. Ito yung sabi niya, because my dad has sexually abused me for years, I spent a lot of time being angry and bitter. But with God's loving help, I gradually came to the realization that I needed to make a choice to forgive him, even though it seemed impossible. We never had a close relationship, but I was able to forgive my dad.
Matindi siguro yung naging laban niya, no? 12 years po siyang ni-rape nung tatay niya eh. Tapos, instead na kampihan siya nung nanay niya, wala ding magawa. So, talagang lumaki siya ng meron siyang grudge. Meron siyang hinanakit sa kanyang tatay. Pero sabi niya dito, with God's loving help, I needed to make a choice to forgive him. Kasi aral din siya sa Biblia eh. Binabasa niya yung Bible, so kailangan, kung ano yung binabasa niya sa Biblia, ina-apply niya sa buhay niya. Nagkaroon siya ng decision, I need to make a choice to forgive my father. Pangatlo po, malapit na po ako matapos. We forgive with vigilance. Ano pong ibig sabihin na ito? Dito po sa verse, yan, imitating Christ means overcoming evil with good. By doing this, we are not giving an entry point for the enemy to overtake us or to laugh at us. Alam niyo po ba kapag pinipili nating hindi magpatawad, tinatawanan tayo ng kaaway? Meron siyang ano sa atin, meron siyang pwedeng sabihin against us. We need to overcome evil with good. Sabi po sa Romans 12:19-21, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip, kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Ano ba yung ibig sabihin na magbubuntun ka ng baga? Sa tingin po ninyo. You will heap a burning coal on his head, sabi sa English. Ibig sabihin nito, upang maging sanhi ng pagsisisi sa isang tao sa pamamagitan ng pagganti ng mabuti sa kasamaan. Pag sinabing magbubuntun ka ng baga sa kanyang ulo, di syempre, magkaaway nga kayo, di ba? Syempre, irritable siya sa'yo, may galit din siya sa'yo. Kapag ikaw ay dun sa enemy mo, sa kaaway mo, pag pinatawad mo, pinakain mo, binigyan mo ng mga bagay, ikaw ay mag-i-induce or ikaw ay magsasanhi na siya ay matulungan ding magsisi. So, dalawa na kayo. Dalawa na kayong magbe-benefit. Di ba kapag sa isang argument, naranasan nyo na bang makipag-away? Di ba sa mga nag-aaway, lakas ang taas ng boses ng isa eh. Tapos, yung isa, mahinahon lang. Ngayon, dahil huminahon yung isa, hihinahon din yung isa. Kasi parang kinokopya niya yung ano. May ganun sa psychology eh. Kung ikaw ay may kaaway or kung may harap kang galit na galit, huwag mo ding taasan ng boses. Try mong ibaba yung boses mo. Tignan nyo, effective po yun. Bababa din yung tono niya. Pero kung sasabayan mo siya ng init ng ulo, abay, magsasabunutan kayo talaga. Eh paano kung wala kang sasabunutan sa kanya? Di ba? Sasampalin mo na lang? Sorry po, nakita ko lang po yun sa isang post na nakikipagsabunutan daw siya sa asawa niya. Eh wala pa lang sasabunutan sa kanya. Naalala ko lang po. Sorry po sa mga ano, pero wala, patawarin niyo po ako. Ayan. Ano lang po yan, para magising po tayo. Ayan. Patawarin niyo po ako. Ayan, huwag po kayo makikipagsabunutan sa walang sasabunutan. Sabi po, di ba? Kasi talo kayo. Talo po tayo. Ayan. Praise God. Balik na po tayo sa ating pinag-aaralan. Sa bawat araw po ng ating buhay, no, most of us, lalo na sa mga lumalabas palagi, sa mga opisina, sa mga school, most of us po, we encounter insensitive people, yung mga rude, yung mga selfish. Most of us, may mga nakakasalubong or nakakasalamuha tayo ng mga tao that hard to be around. Totoo po yun. I myself will prove that totoo po yun. Marami po talaga tayong nakakasalamuha. We might rub shoulders with arrogant, self-focused people or take the burden of other people's stress. Pero may dalawang bagay na pwede nating gawin. Ay isa lang pala. We either respond with forgiveness or with selfishness. Pero if you are truly Christ-like,
and desiring to be like Christ, it needs to be our goal not to take offense easily, not to become critical and judgmental towards those who offend us, and not look down at sinful or undesirable people. Dalawang bagay how we should respond. If we want to overcome evil with good, if we want to forgive with vigilance, let us choose forgiveness over hate. Let us choose to be humble over pride. Isang nakamamatay na pagkakamali ang mahulog sa paniwala na kapag ang mga damdamin ay sobrang napakalakas, intense na yung damdamin natin, wala tayong magagawa. Pero hindi po ito yung tinuturo ng Panginoon. Kung meron tayong nagpupuyos na damdamin na anger, we can do something about that. Meron tayong kayang gawin sa awat habag ng Panginoon. At yung lakas na yon nanggagaling po sa Diyos. Siya yung tutulong sa atin magpasensya. Siya yung tutulong po sa atin na umintindi. Siya yung tutulong din po sa atin na magpatawad. Pang-apat na po. Last, we forgive with an eternal view. Dito naman po, let us understand God's judgment. To have an eternal view, there is a decision you must make. To leave judgment, ultimate judgment in God's hands. Di ba sa mga napapanood nating mga movies or series, meron po talagang villain meron po talagang kontrabida. At yung kontrabida, from episode 1 to episode 15, lagi siyang nang-aape, di ba? Pumapatay, kung ano-anong masasamang ginagawa niya. Pero sa episode 16, sino yung nananalo? Yung bida. 15 episodes, pwede kanyang i-torment, pero sa huli, mananalo pa din yung kabutihan. Pelikula lang po yun What more in the kingdom of God? Leave the judgment in God's hands. Meron po ba dito you feel unfair yung treatment? Parang sa tingin mo walang justice? Sa tingin mo parang gusto mong gusto mong mag-revenge. Gusto mong gumanti. Pero sinasabi po sa atin to leave the judgment in God's hands. In Romans 12:19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti, ipaubayan ninyo sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Let God work out His judgment. And let us trust in the truth that God will judge fairly. Naniniwala ba kayo that God is a just judge? Kung sa ating bansa, maraming nagsasabi, very poor ang justice system. Basta may pera ka, panalo ka sa kaso. Pero po sa Panginoon, ang kaso, lagi pong fair kay Lord. Hindi mo man ma-receive ngayon yung justice na gusto mo, in God's time, siya po yung bahala. Let us leave the judgment up to the Lord. Meron pong story na nabasa ko. Ito ay story ni Corrie ten Boom. This happened during the World War II. She and her family suffered in a Nazi concentration camp because they had hidden Jewish families in their home. Yung pamilya ni Corrie ten Boom, in their time, itinago nila yung mga Hudyo, mga Jewish people, sa kanilang residence. At dahil doon, sila po ay napasama sa concentration camp. Pag sinasabing concentration camp, doon po nilalagay yung mga Jews. Sa time ni Hitler, di ba? Sa World War II, sa time ni Hitler, merong mga Hudyo. Lahat ng Hudyo, dadala sa concentration camp at nakasama po doon si Corrie. Kasama din po doon yung kanyang sister. At doon po namatay yung kanyang sister. And then, several years after that happened, si Corrie ay nasa isang simbahan kung saan na-meet niya yung isang guard, one of the cruelest guards in the concentration camp. At naging dahilan ng kamatayan ng kanyang kapatid. Siguro nung nakita niya yung guard na yun, nanginginig pa yung kalamnan niya, naalala niya yung terror, naalala niya yung takot, at maari yung pakiramdam ng hurt na meron siya. Pero alam niyo po yung nangyari,
Lumapit sa kanya, itong guard na to, at hindi niya naalala kung sino tong tao na to. Na isa ito sa mga prisoner, kung saan guard siya. And, lumapit siya doon, sabi niya kay Cory, "It is so wonderful to know that Jesus can forgive me for the things that I have done." Siya po ay she stood frozen, siguro hindi niya alam, maraming siguro tumatakbo sa kanyang isip. I don't know that I can actually forgive this man because all I can remember are the cruel things that he did to me and my sister and the other prisoners. Pero alam niyo po yung ginawa niya? She felt in her heart that God was saying, if you take this forgiveness, if you take this step of obedience to forgive, I will supply the feeling. Alam niyo, very remarkable yung nangyaring scenario na yon. If you take this step of obedience to forgive, I will supply the feeling. Ang galing po, no? Si Lord yung nag-supply nung feeling. Siya yung nag-supply ng strength kay Cory para mapatawad yung guard na yon. And then, sabi ni Cory, as I took his hand, the most incredible thing happened. From my shoulder, along my arm, and through my hand, a current seemed to pass from me to him, while into my heart sprang a love for this stranger that almost overwhelmed me. And so I discovered that it is not on our forgiveness anymore than on our goodness that the world's healing hinges, but on His. When He tells us to love our enemies, He gives along with the command, the love itself. Lahat po ng commands ng Lord, meron pong kaagapay na pagsama niya. Yung mga commands ng Panginoon na akala natin ang hirap sundin, siya po yung nagsusupply ng kalakasan para gawin po natin yon. At ang Diyos ang nagsupply ng pagmamahal at kapatawaran kay Cory para patawarin yung guard na naging sanhi ng kamatayan ng kapatid niya. Isa po sa mga reasons that we struggle to forgive is because deep down, we're not always sure God is going to do a good enough job of judging those who hurt us. Kaya yung iba, they take matters into their own hands. Hindi sila ganong nagtitiwala na kaya palang maging judge ng Panginoon. The more we trust the Lord, kapag tayo ay mas nagtitiwala sa Diyos, sa oras at panahon ng Diyos, mas hindi tayo magiging mapanghusga. Nagtitiwala po ba tayo sa timing ng Lord? Kahit po sa mga bagay na ito, when it comes to, sabi nga, di ba, siya yung bahalang mag-avenge sa atin. Sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng oras. Do we believe that God is worthy of our trust? In 1 Corinthians 4 verse 5, kaya't huwag kayong humatol nang wala pa sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa ay bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. Magtiwala po tayo sa Panginoon na siya ang bahala doon sa mga taong nakasakit sa atin. Kapag basta sumunod lang po tayo, magtiwala, sumunod lang po tayo, kapag sinabi ng Lord, forgive. Forgive. Ano nga po ulit yung 4? When we forgive with love and mercy, with urgency, and repeatedly. 5, with vigilance. At 4, with eternal view. God will bring everything into light, into its right time. At siya po yung bahala. Meron po ba sa inyo dito, sobrang sinaktan ka? You feel it's unfair. Ibigay niyo po yun sa Panginoon. At magtiwala po tayo na siya yung bahala. Ang gusto lang po ng Lord, ngayon, sa oras na ito, tayo po ay sumunod sa Kanya. Minsan yung pagsunod, ang dami pa nating reasoning po, no?
Pagsunod sa magulang, sinabi sa yung hugasan mo yung plato, ligpitin mo yung pinaghigan mo, ang dami mo pang reasoning. Nag-aaral po ako, Nay. Yun pala no, nakaano ka lang sa cellphone. Ganon din tayo sa pagsunod natin sa Panginoon. Ang dami po nating reasoning. Sinabi niya, forgive that person right now. Marami kang tala. Marami kang tala towards that person kasi ganito siya, kasi ginawa niya sa akin to, ganyan, ganyan, ganyan. Kamusta naman po kaya kapag si Lord yung nagtala sa'yo at sa akin, sa lahat po ng kasalanan natin? Baka sobrang haba, no? Sobrang haba ng listahan ng Panginoon. In our conclusion, Jesus is the ultimate example of a kind of forgiveness that this world needs. Wala na pong iba. Kung meron po tayong titignan na isang magandang ehemplo kung paanong dapat po tayong magpatawad, ang Panginoon lamang po. He forgives with great love and mercy, so undeserving. He forgives immediately to repeating sinners like you and me. He ultimately overcome evil with good by taking our place and dying a crucial, gruesome death on the cross. And surely, He is the one and only true judge who is worthy of our trust and devotion from here to eternity. I just want to encourage you right now to stand. Alam niyo po, minsan, isa din sa pinakamahirap patawarin, yung sarili natin. Pag nasasaktan natin si Lord, pag gumawa tayo ng mga bagay na labag sa Kanyang utos, or ikaw sa sarili mo, alam mong dapat hindi mo ginagawa, ginagawa mo, o dapat ginagawa mo, hindi mo ginagawa. Dumating din po ako sa ganung point na parang nahirapan din akong patawarin yung sarili ko. Dahil alam kong nasusugatan ko yung puso ng Lord. Pero alam nyo, katulad po ng prodigal son, ang Panginoon, bago pa man, marami tayong iniisip na ito yung sasabihin ko kay Lord. Pag lumapit ako sa Kanya. Pero alam na alam po ng Diyos yung laman ng puso natin bago pa tayo magsalita. At yung pagmamahal at kapatawaran ng Diyos sa atin, it is readily available. Andiyan na po sa ating harapan. Lagi, yung pag-ibig, pagmamahal ng Diyos sa atin. Sinasabi mo, wala naman akong kasalanan sa Diyos. Mabait naman ako, nagbibigay naman ako. Ginagawa ko yung tama sa harap ng tao. Pero alam nyo, bawat isa po sa atin, nagkasala po tayo sa Panginoon. And we need God's forgiveness. Kailangan po natin ng habag kapatawaran ng Panginoon. Maaari, nahihirapan kang mag-move on sa isang sitwasyon or sa isang tao. Pag naiisip mo yung taong yun, talagang umaakit yung high blood mo eh. Umaakit yung dugo mo na high blood ka. Ayaw mo siyang makita. Pero alam niyo po, gusto ng Panginoon patawarin mo yung taong yun. Kahit gaano kalalim yung ginawa niya sa'yo. Ang bawat isa po sa atin, gusto ng Panginoon, gamitin tayo para maraming tao pa ang makakilala sa Kanya. Pero alam niyo po ba, yung decision po nating magpatawad, ngayon, sa oras na ito, sa araw na ito, hindi nyo lang po alam, hindi lang natin alam, marami palang maaabot. Dahil yung taong pinatawad mo, at pag pinatawad mo siya, mararanasan niya yung pag-ibig na dumadaloy mula sa'yo
mararanasan niya yung Jesus na Diyos natin, na ating Panginoon. At yung taong yon maaari, kailangan niya ring marinig yung katuroan na to, kailangan niya rin yung pag-ibig ng Diyos. Let us just allow the love of our King, of our God, para pumuli hipuin ang ating mga puso at maging sa mga tao na meron po tayong galit, nahihirapan po tayong patawarin sa oras na ito. Think of that person. And atin pong itaas sa ating Panginoon. At maging tayo rin po. Panginoon, kung meron kaming nagawa, naisip, sinabi, intentional, unintentional. Kung meron po kaming dapat gawin na hindi namin ginagawa, Panginoon, patawarin niyo po kami, O Diyos. Panginoon, nais po namin kayong makasama, makapiling. Pero alam po namin na yung kasalanan, ito po'y nakakapag-separate sa amin sa inyo, Lord. Yung hindi namin pagsunod, ito po yung magiging dahilan upang maging malayo kami sa inyo. Help us, Lord, to forgive. Tulungan mo kami, Panginoon. Maging doon din po sa mga may galit maaari sa amin. Lord, we lift them up to you right now. Patuloy po kaming lumalapit, Ama. Lord, we need your love. We need your grace, Lord. Your mercy, O God. Lord, bring us back to the cross. Bring us back, Lord. Ibalik niyo kami, Panginoon, doon sa paanan ng krus, kung saan, Panginoon, tinapos mo ang lahat upang makaranas kami ng kapatawaran, Panginoon. Hayaan niyo pong maging totoo muli sa aming mga puso sa oras na ito ang kapangyarihan ng pagpapatawad mo. Hayaan niyo pong maging makapangyarihan muli, Panginoon, ng pag-ibig na dumaloy sa krus ng Kalbaryo sa aming mga buhay. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. And I'm forgiven, Yes, Lord. because you were forsaken. Jesus. And I'm accepted, you were condemned. And I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. I'm forgiven. And I'm forgiven, because you were forsaken. And I'm accepted, you were condemned. And I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be? Yes, Lord, your love is That amazing, you, Lord my God. King, would die for me. For there was no other way that we can find, Lord, salvation and Amazing forgiveness, Lord, I know it's true. than the cross of Calvary. It's my joy to honor you. Amazing love, amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. Hallelujah! It's my joy
Sabi po sa inaral natin kanina, kapag hindi po natin pinatawad yung nagkakasala sa atin, hindi rin po tayo papatawarin ng Panginoon. I want you to think of that person in your life right now. Sino po yung taong nakakasakit sa'yo o nakasakit sa'yo? Can you pray for that person right now? Can you bless that person? Can you ask God na makilala niya ang Panginoon katulad mo? Nakilala mo na ang Diyos? Yes, come on. Before we continue to worship the Lord, sumunod po tayo sa oras na ito. Nasaktan ka ng magulang mo, ng tatay mo, ng nanay mo, ng kapatid mo, ng boss mo, ng kaklase mo, o maaari ng love life, isang karelasyon, asawa mo. I want you to ask the Lord, Lord, tulungan niyo po akong patawarin tong taong ito. And pray for that person right now. Pray for that person right now. Bless that person. Kung ikaw din po, sa tingin mo, nakasakit ka din sa ibang tao, ask the Lord for forgiveness. At i-release mo din sa Panginoon lahat ng burdens mo. The Lord wanted to set us free right now, this very moment, on this very day. Gustong palayain ng Panginoon ang puso natin sa pinakatago-tago nating galit, sa pinakatago-tago nating pain. Minsan po yung pinaka nakakasakit sa atin, yung pinakamalapit sa ating puso. The Lord wanted us to release that person to Him right now. Panginoon, gusto po naming sumunod. Gusto po namin, Panginoon, na maging tama sa inyong harapan at maging katulad mo sa pagpapatawad. Tulungan niyo po kaming patawarin yung mga taong nakasakit sa amin. We bless them, Lord. We speak salvation, Lord, to them, O God. We speak peace, Lord, to them. We speak life to them, O God, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Minsan pa po, let us continue to sing this song to the Lord. Amazing love, oh God. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Oh, thank you, Lord, for your amazing love. Amazing love, I know it's true. Let us honor the Lord, It's our my joy Father. to worship Hallelujah! Oh, Jesus! Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to
Jesus is Lord over social media. Like, follow, and share our contents in Facebook, Twitter, Instagram, Threads, YouTube, and now on TikTok. Let us proclaim, share the goodness and greatness of our God through our social media accounts.